Magsitayo ang lahat para sa panalangin na pangungunahan ni Binibining Pedrera. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpatawad namin sa nakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng mga sasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Bago magsiupo ang lahat, ay pakiayos mo na ang mga upuan at pakipulot na rin ang mga kalat na nasa sahig. Maaari nang umupo. Magandang tanghali, Section Athena. Magandang tanghali din po. Kumusta ang araw ninyo ngayon? Mabuti at ayos lang po. Mabuti naman kung gayon. Bago ang lahat, monitor, paki-check ang attendance at ilista ang sino mang lumiban sa klase at ibigay ito sa akin mamaya. Opo. Maraming salamat, monitor. Sa puntong ito ay magbabalik-aral tayo sa ating tinalakay noong nakaraang tagpo. Maaari mo bang ibahagi ito, Binibining Gabaysin? Ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo ay tungkol sa panitikan sa panahon ng Kastila. Maraming salamat, Binibining Gabaysin. Panibagong araw, panibagong paksa at panibagong talakayan. Ngunit bago ang lahat ng yan, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Ang gawain ito ay tatawagin nating buuin mo ako. Sa gawain ito ay papangkatin ko ang klase sa 4. Ito ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 at pangkat 4. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng pinaghalong titik at kailangan nila itong buuin upang makuha ang salita. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto sa gawain ito. Kung sino man ang unang makakatapos ay siya ang panalo. Maliwanag ba? Opo. Ngayon ay pumunta na sa inyong kagrupo ng tahimik. Okay? Simulan na ang gawain. Tapos na ang 2 minuto. Ngayon, ating balikan ang inyong mga kasagutan. Ano ang tamang sagot sa unang bilang? Dialect. Magaling. Ano naman ang tamang sagot sa pangalawang bilang? Pidgin. Mahusay. At ang pangatlo, ano ang tamang sagot? Register. Tama. Base sa mga nabuong salita, ano kaya ang magiging paksa natin sa araw na ito? Variety ng wika. Tama. Ngunit bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay narito ang ating mga layunin. Basahin ng sabay-sabay. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay naasahang na ipaliliwanag ang kahulugan at mga halimbawa ng variety ng wika, na ibabahagi sa klase ang kalagahan ng iba't ibang variety ng wika, at nakasasagot sa mga katanungan na may kaugnayan sa paksang tinalakay sa pamamagitan ng isang individual na gawain. Maraming salamat. Makakamit lamang natin ang mga ito kung kayo ay may PAK. Kilala niyo ba si PAK? Si PAK ay P para sa pakikinig, A para sa aktibong partisipasyon at K para sa kooperasyon. Maasahan ko ba ito sa inyo? Opo. Mabuti naman kung ganon. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa variety ng wika. Alam kong hindi na ito bago sa inyo, tama ba? Opo. Ang ating wika ay may iba't ibang variety. Ito ay sanhin ng pagkakaiba ng uri ng lipunan ng ating ginagalawan, antas ng edukasyon, okupasyon, edad, kasarian, geografiya at uri ng pangkat etniko na ating kinabibilangan. Ngayon, ating tatalakayin ang iba't ibang variety ng wika. Una ay ang Idiolect. Maaari mo bang ibigay ang kahulugan nito, Binibining Kutor? Ang idiolect ay tumutukoy sa sariling estilo ng pamamahayag at pananalita na naiiba sa bawat isa, gaya ng pagkakaroon ng personal na paggamit ng wika na nagsisilbing simbolismo o tatak ng kanilang pagkatao. Tama! Ito ay sariling estilo ng pananalita. Ang idiolect ay ang mga salitang namumukod-tangi at unique. Narito ang halimbawa. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Maari ka bang magdagdag ng ibang halimbawa, Binibining Amir? Magandang gabi, bayan ni Nole de Castro. Magaling, bigyan ng 2 bagsak.
Kasunod ay ang dialect. Ibigay ang kahulugan nito, Binibining Ranulo. Ito ay tumutukoy sa salitang gamit ng tao ayon sa partikular na rehiyon o lalawigan na kanilang kinabibilangan. Tayo ay may iba't ibang uri ng wikang panrehiyon na kung tawagin ay wikain. Halimbawa ng dialect ay bakit na ginagamit sa Tagalog, bakit ga sa Batangas, at bakit ng Pangasinan. Kung sa Tagalog ay nalilito ako, ano naman sa dialektong Bisaya? Naglibog ko. Magaling! Ngayon ay dumako na tayo sa ikatlong variety ng wika. Sa tingin ninyo, ano ang sociolect? Ibigay ang kahulugan, binibining suminlaw? Ang sociolect ay uri ng wika na ginagamit sa isang partikular na grupo. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa katayuang sosyo-ekonomiko at kasarian ng individual na gumagamit ng mga naturang salita. Tama! Ang sociolect ay may kinalaman sa katayuang sosyo-ekonomiko at kasarian ng isang individual. Halimbawa nito ay ang sige ka, jujumbagin kita, na ang ibig sabihin ay sige ka, bububugin kita. Narito ang karagdagang halimbawa. Naintindihan niyo ba ang sociolect? Upo. Magaling! Dumako naman tayo sa kasunod na variety ng wika. Ang kasunod na variety ng wika ay ang ethnolect. Ito ay nade-develop mula sa salita ng mga ethno-linguistikong grupo. Dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko, ay sumibol ang iba't ibang uri ng ethnolect. Taglay nito ang mga wikang naging bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat pangkat etniko. Ang ecolect ay kadalasang ginagamit sa loob ng ating tahanan. Narito ang halimbawa ng ethnolect. Ang halimbawa ng ethnolect ay ang vakul, na tumutukoy sa gamit ng mga ibatan na pantakip sa kanilang ulo tuwing panahon ng tag-init at tag-ulan. Isa pang halimbawa ay ang palangga, na nangangahulugang iniirog, sinisinta at minamahal. Ang kasunod na variety ng wika ay ang ecolect. Ibigay ang kahulugan nito, binibining bungabong. Ang ecolect ay ang salitang kadalasang sinasalita o namumutawi sa bibig ng mga tao. Tama! Ito ay ang madalas na namumutawi sa bibig ng mga bata at nakakatanda. Malimit itong ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipantalastasan. Halimbawa nito ay ang palikuran o banyo, silid tulugan o kwarto, papi o ama at mamsi o ina. Dumako naman tayo sa pidgin. Ibigay ang kahulugan nito, binibining tapon. Ang pidgin ay variety ng wika na walang formal na istruktura. Ito ay binansagang nobody's native language na mga dayuhan. Ito ay ginagamit ng dalawang individual na nag-uusap na may dalawa ring magkaibang wika. Maraming salamat, binibini. Ang pidgin ay ginagamit ng dalawang individual na nag-uusap na may dalawa ring magkaibang wika. Sila ay umaasa lamang sa mga makeshift na salita o mga pansamantalang wika lamang. Halimbawa nito ay ang ako kita ganda babae, na nangangahulugang nakakita ako ng magandang babae. Ngayon ay dumako na tayo sa kasunod na variety ng wika na tinatawag na Creole. Ibigay ang kahulugan nito, binibining dapar. Ito ay ang variety ng wika na nade-develop dahil sa mga pinaghalong salita ng individual mula sa magkaibang lugar hanggang ito ay naging pangunahing wikang partikular na lugar. Tama! Halimbawa ng Creole ay ang pinaghalong salita ng Tagalog at Espanyol, ang Chabacano. Halong African at Espanyol ang Palenquero at halong Portugis at Espanyol ang Anubis. Narito ang karagdagang halimbawa upang lalo ninyong maintindihan. Dumako naman tayo sa panghuling variety ng wika. Ano kaya ito? Register. Tama! Maaari mo bang ibigay ang kahulugan nito, binibining tumalom? Ito ay isang espesyalisadong ginagamit sa isang domain. Ito ay may tatlong uri ng dimension. Ang field o larangan, mode o modo at tenor. Tama! Ang layunin ng field o larangan ay naaayon sa larangan ng mga taong gumagamit nito. Ang mode o modo ay paraan kung paano isinasagawa ang uri ng komunikasyon
at ang tenor ay naaayon sa relasyon ng mga nag-uusap. Halimbawa nito ay ang jejemon at ang mga salitang binabaliktad. Mahalagang malaman natin ang mga variety ng wika sapagkat ito ay parte ng ating pagka-Pilipino at kung may makasalubong man tayong mga taong ganito ay hindi na tayo magiging ignorante. Ang pangunahing gamit ng variety ng wika ay matukoy ang pagkakakilanlan ng isang tao base sa kanyang estilo ng pananalita at kung saan at anong pangkat siya nabibilang. Ngayon ay ating balikan ng iba't ibang variety ng wika. Ano ang idiolects? Ang edgelect ay tumutukoy sa sariling estilo ng pamamahayag at pananalita na naiiba sa bawat isa, gaya ng pagkakaroon ng personal na paggamit ng wika na nagsisilbing simbolo o tatak ng kanilang pagkatao. Magaling! Ano naman ang dialect? Ang dialect ay tumutukoy sa salitang gamit ng tao ayon sa partikular na rehiyon o lalawigan na kanilang kinabibilangan. Tayo ay may iba't ibang uri ng wikang panrehiyon na kung tawagin ay wikain. Tama! Kasunod ay ang sociolect. Ano naman ito? Ang sociolect ay uri ng wika na ginagamit sa isang partikular na grupo. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa katayuang sosyo-ekonomiko at kasarian ng individual na gumagamit ng mga naturang salita. Tama! Ano naman ang ethnolect? Ito ay na-develop mula sa mga salita ng mga etnolinguistikong grupo. Dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etiko, ay sumibol ang iba't ibang uri ng etnolect. Taglay nito ang mga wikang naging bahagi ng pagkakilanlan ng bawat pangkat etiko. Magaling! Kasunod ay ang ecolect. Ano naman ito? Ito ay madalas na namumutawi sa mga bibig ng mga bata at nakatatanda. Malimit itong ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Tama! Ang ecolect ay ang kadalasang ginagamit sa loob ng tahanan. Kasunod ay ang pidgin. Ano naman ang pidgin? Ang pidgin ay variety ng wika na walang formal na istruktura. Ito ay binansagang nobody's native language ng mga dayuhan. Ito ay ginagamit ng dalawang individual na nag-uusap na may dalawa ring magkaibang wika. Magaling! Kasunod ay ang Creole. Ano naman ang Creole? Ito ay ang variety ng wika na na-develop dahil sa mga pinaghalong salita ng individual mula sa mga magkaibang lugar hanggang ito ay naging pangunahing wikang partikular na lugar. Tama! At ang panghuli, ang register. Ano ang register? Ito ay espesyalisadong ginagamit sa isang domain. Ito ay may tatlong uri na dimension, ang field o larangan, mode o modo at tenor. Magaling! Mayroon pa ba kayong mga katanungan o klarifikasyon tungkol sa ating tinalakay? Wala na po. Kung gayon ay ihanda ang inyong sarili dahil magkakaroon tayo ng isang individual na gawain. Para sa gawain sa isang long white bond paper, ang bawat mag-aaral ay gagawa ng isang tula na kakikitaan ng mga variety ng wika. Maaari kayong gumamit ng isa o higit pang mga variety ng wika. Ang tulang gagawin ay malaya, ibig sabihin, wala kayong susundin na istruktura, saknong at tugma. Para sa kriteria, orihinalidad 20 puntos, organisasyon 20 puntos, at kalinisan 10 puntos na may kabuuan na 50 puntos. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto para tapusin ang gawain. Ngayon ay magsimula na kayo. May 5 minuto na lamang kayong natitira. Ngayon ay tapos na ang 15 minutong ibinigay ko sa inyo. Ngayon ay ipasa ang lahat ng inyong gawain dito sa harap. At para sa takdang aralin, gumawa kayo ng memes na napapatungkol sa variety ng wika o maaaring gumamit kayo ng mga salitang variety ng wika. Sa pag-post ay gamitin nyo ang hashtag na variety ng wika at itag lamang ako o i-mention sa comment section. Sa susunod na tagpo ay dapat tapos na kayong mag-post. Wala na bang katanungan para sa takdang aralin? Wala na po. Ngayon ay magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Paalam sa inyong lahat at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi.